Alas 7 ngayong gabi, binuksan na ang Kalayaan Hall para sa public viewing sa labi na yumaong DILG Secretary Jessie Robredo. Ilang necrological services din ang isinagawa ngayong araw bilang pag-alala sa kalihim. Lahat ng ito naging madamdami. Nakatutok doon live ang ating kasamahang si Royces Nugget. Royces? Yes, Grace and Martin, naging simple pero madamdamin ang pagsalubong kay yumaong miyembro nga ng gabinete na si DILG Secretary Jessie Robredo sa kanyang pagbabalik dito sa Malacanang na siyang nagsilbing ikalawa niyang tahanan sa gobyerno. Sa bungad pa lang ng palasyo, mismong si Pangulong Aquino na ang sumalubong sa labi ni Secretary Jessie Robredo na ibinyahe pagaling Naga. Kumpleto sa arrival honors ang buong gabinete sa pangunguna ni Vice President Jejomar Binay. Lahat sila nakasuot ng black armband, tanda ng pagdadalamhati at pagpupugay sa namayapang kasamahan. Kasama ring sumalubong kay Robredo ang mga ahensyang pinumunuan niya, ang DILG, PNP, BJMP, BFP at Napolcom. Naging madamdami ng paligid ng dahan-dahang buhati ng kabaong palapit sa naghihintay na pallbearers na pawang malalapit kay Robredo. Nanatiling matatag ang pamilya Robredo habang pinanonood ang eksena ng pagpupugay sa namayapa nilang padre de pamilya. Tinapos ang arrival honors sa isang confetti shower na nilaglag mismo ng presidential chopper. Kasunod dito, ipinasok ang labi ni Robredong nakabalot sa watawat sa loob ng Kalayaan Hall. Dito, pinaliligiran ng mga puting bulaklak ang labi ni Robredo at binabantayan ng 4 na honor guards. Sa buong maghapon katabi ng Pangulo ang may bahay ni Robredo na si Attorney Lenny. Dahil limitado ang maaaring makapasok sa Kalayaan Hall, tanging malalapit na kaanak, katrabaho at kaibigan pa lang ang pinayagang manatili sa loob. Pati ang mga taga-media off-limits sa loob ng hall. Kinahapunan nagsimula ang necrological service ng DILG para sa kalihim. Kabilang sa mga nagsalita, si Interior Undersecretary Ostier Panadero na bagamat naghihinayang sa maagang pagpanaw ng boss, nagpasalamat pa rin dahil sa maiksing panahon na nakatrabaho niya si Robredo. As a man who never runs out of innovative and excellent ideas to implement the programs of the government, Sec Jessie made us realize that we still have lots of things to accomplish. We at the DILG will forever remember him as a committed and a dedicated public servant. We would like also at the same time to thank you for sharing him with us. It was time well spent. Pangako naman ng hepe ng PNP na si General Nicanor Bartolome, itutuloy niya ang mga reforma at asal na itinuro ni Robredo sa hanay ng mga pulis. His concern for the PNP and his support to the PNP transformation program shall never be forgotten in the PNP history. Bago matapos ang tribute, dumagundong ang buong hall sa napakalakas na palakpakan para kay Robredo. Sinundan ito ng pagbibigay ng memento sa pamilya at pag-alay ng kanta ng DILG Choral. Martin at Grace, pagkatapos nga ng DILG ay sunod na nagbigay ng necrological services para kay Robredo ang Urban Poor Groups, at dito nga medyo naging madamdamin yung ilang mga miyembro nito dahil anila sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng kalihim na bumaba sa kanila at nakinig sa hinaing ng mga maralita, pero yun nga lang masyado raw maaga yung naging pagpanaw nitong kalihim na tinuturing nilang kasangga. Pagkatapos niyan ay nagkaroon naman ng memorial service ang grupong Kaya Natin Movement. Medyo napahaba nga lang ito, Martin, kaya kani-kanina lamang natapos. Kaya naman yung scheduled na 6 p.m. Mass ay kakasimula pa lamang sa mga oras na ito. Ito nga ay pangungunahan o ini-officiate ni na Father Jet Villarin at Father Ben Niebres. Lilinawin ko rin, Martin at Grace, hindi pa ito bahagi ng state funeral para kay Secretary Robredo dahil ito ay mangyayari sa araw mismo ng interment sa yumaong kalihim sa Martes naman yan, nagaganapin sa Naga City. Pero itong Burolanot sa Malacanang, particular dito sa Kalayaan Hall, ito yung unang pagkakataon na merong ibinurol dito sa bahaging ito ng palasyo. Pero karapat-dapat lamang daw ito kay Robredo dahil isa siya sa mga opisyal na nakahanap daw
daw ng inspirasyon na pumasok sa politika para maghatid ng pagbabago matapos yung EDSA People Power Revolution. Pero medyo naantala rin, Martin, dahil dito sa pagkakaantalangan ng misa, maantala na rin yung scheduled public viewing para sa ating mga kapatid na gustong masilayan sa huling pagkakataon si Secretary Robredo. Kanina kasi 7 o'clock sana yung schedule, pero dahil nga ngayon pa lang nagsisimula yung misa, medyo matatagalan pa yung paghihintay ng ating mga kababayan. Medyo mahaba-haba na rin daw yung pila, Martin, sa labas nitong Kalayaan Hall. At hanggang dun sa may JP Laurel, hanggang nagtahan na yung pila. At ang masakit pa nito, Martin, medyo malakas na yung buhos ng ulan dito sa may bahagi ng Malacanang. Kaya naman marami sa mga kababayan natin ay buti na lamang may dalang mga payong. Pero para pa rin sa mga gusto po na pumunta dito sa Kalayaan Hall para magbigay ng huling respeto sa yumaong kalihim ng DILG, pwede po kayong dumiretso dito sa JP Laurel Street. Gate 7 po yan ng Malacanang, katabi po yan ng St. Jude Church. At doon lang po kasi yung itinalaga na entrance at exit para sa ating mga kababayan. Mahirap man o mayaman, hindi na rin nagtalaga, Martin at Grace, ng dress code para sa mga kababayan natin para makapasok dito sa Palasyo ng Malacanang. Martin, Grace? Maraming salamat, Royce, live mula sa Palasyo ng Malacanang.